Okay, I'm back. So, naputol tayo dun sa word or concept na destiny. Kung malalim ka mag-isip or reflective ka, imposibleng hindi mo natatanong ang sarili mo kung bakit ka nandito. Kung meron ka bang purpose, at isa doon yung salitang destiny. Bakit ka pinadala or bakit ka nandito sa lupa? Ano yung destiny mo? Ano yung role mo? Bakit sa panahong ito ka nabubuhay? Ako nga grateful ako sa kanya, paulit-ulit kong sinasabi kay God. Salamat kasi inilabas mo ako doon sa panahon na merong YouTube. Sabi ko nga sa inyo, addict ako sa knowledge. Sa YouTube, itatype mo lang eh. Ang trick lang sa YouTube is, you know what word to use para lumabas yung lahat ng videos or documentaries about that word or concept. Diba? Kunyari, tinype mo doon, revolution, everything about revolution. So, pag dinagdagan mo pa yun ng another description, kunyari, earliest revolution or revolutions in USA, causes of revolution, lahat yun lalabas yun. Napakasimple, napakabilis. Samantalang nung nag-aaral ako nasa college ako, pag nagre-research ako sandamakmak ng libro. Naubos yung buong maghapon mo, konti lang nalaman mo. Samantalang ngayon, 3 oras lang ako sa YouTube, dami ko na nakuha. So, I love the generation or the time right now. Ang bilis ng knowledge. That's one. Parang lahat available. Hindi mo kinakailangan gumastos ng malaki para magkaroon ka lang ng wifi. Pumunta ka nga lang sa isang coffee shop na may wifi. Ubusin mo yung maghapon mo dun. Winner na no? So, anong kahalagaan ng destiny? Di ba, syempre, katulad ko, syempre noon, tinatanong ko, ano ba destiny ko? Bakit batang-bata pa lang? Gusto ko na kagad kay God. Wala agad akong intention magkaanak. Ibig sabihin, ang nasa utak ko, 10 years old pa lang ako, papasok ako ng convent. I'll be a different kind of nun. Kasi, gusto ko, maipasa ko, yung faith ko na very practical. Ayoko nung dasal ng dasal, pero hindi banal. Yung nag-uubos ng oras, yung nagro-rosaryo, pero nagmumura. Papakinggan ba ng Diyos yun? Nagro-rosaryo, nagnunubina, pero nagmamasturbate. Nagro-rosaryo, pero hindi nagsisimba. Nagro-rosaryo, pero hindi alam yung Bible. Alam mo ba yung rosaryo? It's a prayer of the heart. At ang rosaryo, hindi imbento ng Catholic Church yan, ha? Hindi ang gawa-gawa. Kaya nga hindi lahat na nagro-rosaryo, umi-score. Napakabigat nga niyan Sabi ko sa iyo, it is called the prayer of the heart kasi kailangan involve yung puso mo habang dinadasal mo yan Hirap paliwanag niyan sa susunod. sa ibang chapter tayo, napakalalim niyan. Kung hindi ka in love kay Jesus, tapos dadasalin mo yung rosaryo, para kang sirang plaka. May natutuwa ba sa sirang plaka yung, di ba, kasi yung generation ngayon hindi nakaranas ng music na nakikinig sa turntable. Ako, inabot ko kasi yung plaka Yung pagka kunyari may gasgas yung plaka, paulit-ulit, I love you, I love you, I love you.
Nakakarindi. Kinakailangan patayin mo eh. So, binanggit pa nga sa Bible yun eh. Huwag niyong daanin sa dami ng sinasabi ang dasal nyo. Meaning to say, make it sure when you talk to me, kasi prayer is, you're calling God. You're communicating with God. You're trying to connect with God. Eh, yung rosaryo, kumbaga sa expression of love, hindi siya holding hands lang, kundi talagang tender holding hands na nandun yung lahat ng attention mo. So kung nagro-rosaryo ka pero naggigisa ka sa utak mo, tumigil ka dapat. Maggisa ka muna, magluto ka muna. Tapusin mo muna yung chores mo bago ka magrosaryo. 'Di ba? Kung hindi mo kayang dalawa, kasi ako kaya ko eh. Yung habang nagluluto, nagdadasal, ang gagawin ko lang, isipin ko lang si Lord eh. Nagdadasal na ako nun. Rosaryo na yun. The rosary is not just the saying of the Hail Mary. The saying of the Hail Mary is to push the demons and the devils away from you. Ayaw nilang marinig ang dasal na yan eh. Diba? But the real rosary is in the heart and in the mind. Kukonek yan. Sige nga, magtanong ka nga, sino ang nagmamasturbate na ang iniisip Constitution of the Philippines? Di ba hindi? Di ba ang nasa utak mo is kung sino yung babae o lalaking gusto mong makatalik? Kaya nga masturbation eh. Sex is 98% the function of the heart. The heart and the mind. Na doon nakatuon yung iyong attention doon sa taong yun. So habang iniisip mo yun, anong ginagawa mo? You're touching yourself. Di ba? Hindi mo ginagawa yan habang iniisip mo constitution or yung recipe ng leche plan. Hindi. Anong iniisip mo? Yung sino yung pinakagusto mo. Minsan nga yung mga babae or lalaki. Habang ginagawa nila yon, ang iniisip nila hindi asawa nila. Pwedeng ka-opisina nila. Pwedeng crush nila nung bata pa sila. So, adultery yun. Diba? Akala mo yung adultery, yun lang nakasex mo. Hindi, sino? Sabi nga ni Christ yung tingnan mo pa lang with lust, adultery na yun. Eh ano ba ginagawa mo pag nagma-masturbation ka? Diba? Yung taong nasa utak mo is nakikipag-sex ka. You can use the mind. At nakakaraos ka dun. Kasi nga, hindi kailangan, remember, hindi ka lang physical body. Masturbation is done by your soul. Nagko-concentrate maigi yung imagination mo. It's creating its own film. Diba? So, para himayin natin kung ano ang prayer at pag-ibig, diba napakasimple? Diba napakasimple? Kaya nga yung pelikula, nakalimutan ko yung title niya, pero si Nicole Kidman yung artista doon eh. Yung linya ng lalaki, hindi ko makalimutan eh. How many times have you kissed me? Isang beses niya lang nahalikan yung babaeng yon. Pero anong sagot niya? I've kissed you 1,000 times. Dahil araw-araw iniisip niya yung babaeng yun. Hinahalikan niya sa imagination niya. Every day, every moment na meron siya, na maiisip niya yung babaeng nahalikan niya. Kaya yung tanong na, ilang beses mo ako nahalikan? Isang beses physically, but in my mind, countless. Millions, hundreds of times. Hundreds of thousands of times. Ganun din ang dasal. Meron siyang impact kung tinatawag mo ang Diyos at the same time, sinusunod mo. Meron kasi magdadasal sa Diyos, Lord, wala na kaming bigas. Pero chismosa. Hindi sinusunod ang Diyos. Pintasera. Inggitera. Selosa. Lahat yan character traits ng devils. Sabi nga ni
Solomon, because I'm reading now the Book of Wisdom, hindi mo makukuha ang karunungan ng Diyos kung meron kang inggit. Kasi ang inggit ay galing kay Lucifer. Hindi yan inimbento ng Diyos. Ang original creator niyan is si Lucifer. Si Lucifer, alam natin, naging si Satanas. So lahat ng fallen, yung hindi pa tinatanggap si Christ ng totoo, malakas ang inggit. Kahit nga sa mga pamilya, meron yan eh. Pag narinig mo kagad yung bata na 6 years old pa lang, bakit si ano? May bago, ako wala. Kaya ang unang ginawa ng nanay ko, bata pa lang ako dahil pangalawa ko eh. So, dahil pangalawa ko, madalas yung ginamit na nung panganay, yun ang napupunta sa akin. Sinibihan ako ng nanay ko. Hindi ka pwedeng mainggit dahil hindi ka panganay. Diba? Dahil hindi ka panganay, syempre, yung panganay yung unang gagamit. Dahil mahirap kami. Sinabi ng nanay ko, hindi ka pwedeng mainggit dahil mahirap tayo. Hindi kayo pwedeng sabay na bago. So, pagka nakuha mo yung luma, hindi ibig sabihin nun, less ang halaga mo. Okay? Hindi natin kaya. So, kung ano meron tayo pagtitiisan natin, hindi ibig sabihin mas mahal namin siya. Wala ritong paborito. Kinakailangan lang natin mag-survive. Kaya dapat kinakausap mo ang anak mo pag nakita mo merong inggit. Yung kino-compare yung sarili niya. Hindi dapat ganun. Kasi ang inggit, nagsisimula na yun eh. Evil na yun eh. Pag lumaki yun, nagiging selos. Yung tipong, wala na. Sira na self-image nun. Pagka nakita niyang, bakit yung iba? Ang gaganda. Bakit ako pango? Di ba? Less ba ako dahil physically angat sila sa akin? Daming dapat ayusin, ano? So, destiny. Pag binasa mo ang Ephesians 1, naku nga, para eksakto. So, kasi talagang tama yung turo ko eh. Ephesians 1, 4-5. Basahin mo yun, sinasabi doon na hindi pa ginagawa yung mundo. Meron ng plano ang Diyos sa lahat ng anak niya. At ang Diyos, naglabas ng sekreto niya doon sa Book of Jeremiah. Sinabi niya doon, before I form you, hindi pa kita ginagawa, hindi pa kita nilalagay sa tiyan ng nanay mo, kilala na kita. Pag-isipan mo maigi yun. Hindi ka pa nabubuo sa tiyan ng nanay mo, kilala na kita. Meaning to say, ang spirit mo is kasama na ng Diyos bago ka lumabas sa mundo. In short, hindi ka pa nag-i-exist sa mundo, nag-i-exist ka na sa Kanya. So, ang spirit mo, matagal nang kasama ng Diyos. Ito ngayon ang mystery. Merong mga elect. Ito, dapat i-research nyo na lang to. Kasi, hindi naman pwede, hindi ko naman kaya lahat ituro, no? Kahit pilitin ko, hindi ko kayang ipasa lahat. Limited lang ako. Pag sinabing elect, yun yung mga taong chinek ni God ang future. Kasi si God can go to the future. At nakita ng Diyos, siya ang pipiliin ng mga taong to. Kaya tinatakan niya yun. Tinawag niyang mga elect yun. Na bago sila lumabas sa mundong ito, may tatak yun. At pag lumabas yung batang yun sa mundong ito, dahil elect siya, alam ng mga demonyong elect yun. Pag sinabing elect, pinili na ng Diyos yung para siyang si Moses. Diba? Ang daming pinapatay nung pero.
Pero si Moses nakalusot. Yung mga bata ng time ni Moses is pinakain sa mga buhaya, tinapon dun sa river. Kinain ng mga buhaya. Yung lahat ng anak ng mga Hebrews. Pero si Moses nandun sa river, pero napunta doon sa pamilya ng Pharaoh. Ang gulo nga eh. Yung Pharaoh na pinapatay niya yung mga Hebrew children, merong nakalusot na bata na si Moses na napunta doon sa kapatid ng Pharaoh na pinalaki nila. Hindi nila alam si Moses ay batch ng mga batang dapat patay. Pag inanalyze mo nga maigi, parang parang joke. Pinapatay mo lahat ng bata. Pero isa doon, pinalaki ng kapatid mo. At yung pa, yun nga, di ba? Ano ba ang purpose ni Moses? Siya ang maglalabas sa lahat ng Israelites sa Egypt. Amazing. Kinakailangan pagtuunan mo ng atensyon ang spiritual life mo kasi whether you like it or not, you will live forever. Whether you like it or not. Bakit? Immortal ang spirit mo eh. Hindi mamamatay ang spirit mo. Kasi ang spirit mo, bago ka lumabas sa nanay mo, nag-e-exist na. At matapos mong lumabas sa mundong ito, nag-e-exist ka pa rin. Yun nga lang, because of free will, ikaw ang pipili kung mag-e-exist ka forever sa heaven with God or mag-e-exist ka forever sa hell. Pero mag-e-exist ka. Given yun. Kumbaga sa physics, hindi mo pwedeng questionan yun na bakit ako immortal? No choice ka. Diba? You existed before the foundation of the world. Hindi pa ginagawa ang mundo, yung spirit mo kasama na ng Diyos. Ayoko magbigay ng example sa ganun kasi yung daming nalilito kasi pwede akong gumamit ng konting example. Nakita mo yung pero huwag kayo malilito Kaya nga, don't watch my vlogs without praying. Or after watching my vlog, please pray. Kasi baka mahilo ka. Like for example, yung isda. Ang isang isda ay nagpo-produce ng 300,000 egg. Isang isda Kaya nga kung lahat ng itlog na yon ay magiging isda, imagine mo gaano kayaman ang dagat. Diba? So, si God the Father, pag binasa mo yung Bible, ang sabi doon, kaya siya tinawag na Father, siya yung parent natin. Si God the Father, ang Spirit, ang Father of Spirit. And tayo, originally, spirit lang. Pero nung pinanganak tayo, nagkaroon tayo ng body. At yung soul, ginawa ni God. Yung soul kasi personality natin eh. Yung soul, ano ba yung soul? Yung mind mo, yung emotions mo, tsaka yung will mo. Soul yung tatlong yun. Iba yung spirit. Yung spirit was with God in heaven. Pero nung nando ka sa tiyan ng nanay mo, dalawa yung dumating. Binigyan ka ng soul at binigyan ka ng body. Now, your spirit is forever immortal. Tanungin mo yung sarili mo, palagay mo, elect ka. Kasi ang isang tatak ng elect is, mahirap masyado ang buhay niya. Mula pagkabata, ang tatak ng isang elect is,